Kasi that means Kasi pwede if it's a solar. day, solar, walang gastos. Hindi tatas kuryente Laking mo. ginhawa sa buhay nung nagmamaneho nun, no? Ang laki at we save a lot. We don't use oil. We don't need oil, no? I'm doing that, no? I drive an electric vehicle. Grabe I na. have for 1 year already. 4 times ako nagpagas in 1 year. Sana all. Narinig mo yun? Kakapagas ko lang kanina eh. Ang mahal, sakit, di ba? Hybrid. Ako, charge lang, and then I have solar system sa bahay. Hindi ko maalis yung kamay ko sa bato ko. Parang tumaas yung blood pressure ko nung naalala ko yung gas. Masakit sa bulsa Oo. di ba? But now, with my solar also sa bubong, charge na ako sa bahay, wala akong bayad. Kasi ginagamit ko yung solar din. Grabe. So, you can imagine kung lahat tayo ganyan, hindi tayo maapektuhan itong sigalot sa Middle East. Other country yata who suspended more taxes, di ba? Tapos talaga bumaba yung presyo ng gas. That's right. Why isn't the government thinking of doing something like that? If I can guess, no? Kasi mawawalan sila ng collection, no? AKA, ako na lang magsasabi nito. Titingnan ko sa camera. Sa may camera dito. Makukulangan sila ng nanakawin. Hindi si Jay nagsabi nun. Ako nagsabi nun. Anyway, going back to you. The president is the most powerful man in the country. Tama! Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? ICI, ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. Di ba? So parang, bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize niya yung Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December, Before your break. before our break, nag-overtime kami. Ngayon, wala, nakabinbin. So, it seems that the president doesn't want to know the truth. Kaya, Nako. Ganito talaga mga kadonatis, kapulpul si Bongbong Marcos, di ba? Kahit yung dilawan na mismo mga kadonatis ay binabatikos na siya ngayon na pilit niyang nilalapitan for 2028 election. Well, anyway mga kadonatics, may panibagong paninira na naman sila sa vice-presidente. Hindi kasi nila magawang ipataas yung rating ni BBM mga kadonatics. Ang ginawa nila, ipababa si Inday Sara Duterte. At eto yun mga kadonatics, panoorin. Napaka-incomplete na at misleading na report ng PhilStar mga kadonatics at ng mga mainstream media ito. Sinagot sa isang survey ang mga pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa Pulse Asia, lumabas na may distrust ang publiko kay Pangulong Marcos dahil sa hindi raw niya pagpapanagot sa katiwalian. 16.7% ng respondents ang nagsabi niyan. Sinundan ito ng umano'y hindi pagtupad sa pangako, kawalan ng nagawa, hindi pagkontrol sa taas ng presyo ng mga bilihin at pagkakasangkot sa korupsyon. Panoorin nyo mga kadonatics. And notice the numbers here. Itong red mga kadonatics na nasa taas, itong red na letters, okay, hindi ibinanggit sa report ng actual main distrust ratings ay Bongbong Marcos distrust mga kadonatics is 44%. Grabe! Tinanggal ito mga kadonatics sa reporting nila. VP Inday Sara Duterte's distrust nasa 26% mga kadonatics. Ang ginawa lang nila, kinuha nila tong 44% at 26%, hindi nila isinama sa balita, kumuha lang sila ng percentage sa distrust rating mga kadonatics. Like for example, itong 16%, kung panoorin nyo, okay, ang baba naman, walang napanagot sa korupsyon. 16% lang. 16% lang. Kung ikaw ang manonood mga kadonatics, ibig sabihin yan, ang laki pa rin ng trust rating ni BBM kasi 16% lang as far as pananagot sa korupsyon. 15% lang sa hindi tumutupad sa pangako. So, ang distrust rating niya dito mga kadonatics, 15% lang daw. Misleading talaga, grabe. Walang nagawa. 13% lang ang hindi naniniwala na walang nagawa si Marcos. Di makontrol ang taas ng presyo sa bilihin. 12% lang mga kadonatics percent. Like, wow! Di ba? These are all positive mga kadonatics pag ganito kababa
yung distrust rating mo. Sangkot sa korupsyon, 12% lang. Pero ang hindi ibinalita, galing to sa 44% na distrust mga kadonatics, brinake down nila. Yan yung hindi isinama sa balita mga kadonatics. Mga kupal talaga ng mainstream media. At eto, panoorin nyo kay Inday Sara Duterte, ang lalaki ng numero mga kadonatics. Ayan. Samantala, nanguna naman sa Yun. mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt kung saan 51.5% ang sang-ayon. Sinundan ito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura at bastos, kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. So, look at this mga kadonatics, ha? Kung ikaw, dahil hindi mo sinama tong 26%, mag-iisip ka talaga na, 51% ang naniniwala na corrupt si Inday Sara Duterte. Oh no! At 21% naniniwala mga kadonatics na sa paninira ni Inday Sara Duterte. At 5% lang ang palamura. Bastos, okay, pinakabababa daw ko, no? Pero kung hindi sinama mga kadonatics, itong 26%, kinuha lang nila dito, tapos break down nila sa 26%, 51% mga kadonatics ang nagsabing corrupt daw si Inday Sara Duterte. Napakababa niyan mga kadonatics kasi look, the number speaks for itself. While kay Bongbong Marcos napakataas yung distrust rating niya, nasa 44. Kasi ang nangyari, hindi nila sinama to. Thank you for including this Dare to Ask. Okay? Ang masasabi mo talaga mga kadonatics na ay talagang corrupt si Inday Sara Duterte kasi 51% yan. At hindi maganda yung asal ni Inday Sara Duterte. Naninira kasi 21%. While kay BBM, look the numbers are, look at that, very very low mga kadonatics. Ganyan katindi ngayon ang social media. Ganyan katindi ang mainstream media na kontrolado ng BBM administration. Ganito yung ginawa nila mga kadonatics, paninira talaga, sobrang paninira nila. Wag mo na kayong maniwala kung ano yung mga pinagsasabi ng mga survey mga kadonatics kasi lack of reporting talaga. Ito yung professional journalism nila, yung sinasabi nila na mga kadonatics, nakakahiya kayo. Pinag-aralan nyo daw ang pagiging mass-com. Tapos ganito yung ibinabalita nyo. You are controlled. Media supposed to be independent, mga kadonatics. Walang ahensya o walang gobyerno ang magkukontrol sa media. Andyan sila para isiwalat ang katotohanan. Pero look at this. Woe unto them, mga kadonatics. Curse be unto them. By April, mga kadonatics, sa katapusan ng April, baka mag-shutdown na ang Pilipinas. Oh no. Totoo. Pakinggan natin mga kadonatics. So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo mawala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Cora, Yes. in the scheme of this confidential intelligence fund, parating pinag-uusapan, parating accountability issue. Anong impact nito sa ekonomiya? Anong impact na ito sa transparency? Actually, yun na nga ang problema kasi kung walang accountability, walang kumpiyansa. Diba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP confidence index. So pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Okay, kung walang investors, walang trabaho. Ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000 students graduate every year from college. So kung walang investment, saan sila hahanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil ang
kung ang langis is a basic commodity. Okay? It takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa inflationary inflation pressure. basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na no? Oo, tatamaan pa rin yun, di ba? So almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Okay? So pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at saka diesel, di ba? So papasok yan sa inflation, ang sweldo hindi tumataas. Okay? Yung presyo ng mga, sabi Wait lang, before natin i-continue mga kadonatics, may napag-alaman na naman ako. Grabe. Di ba nung nakarang araw sabi ko na sa 50 plus yung gasoline sa Vietnam mga kadonatics. Ngayon, alam nyo ba, mas bumaba na naman. Bumalik sa 40 mga kadonatics, 40 pesos na lang. Kasi nasa 24 48 na lang mga kadonatics. Pabagsak yung sa kanila, wala sa atin, pataas. Napaka-competent ng bansa nila mga kadonatics as far as leadership is concerned. Ay talagang, yun ang mga kadonatics, may death penalty sila sa korupsyon Kaya ganito na lang katindi. mo nang bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power mababa, tapos tataasan mo pa yung presyo. Ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo mawala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Oh no. Okay. Shouldn't So, we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, yeah, so to reserve, ang dami come up with the nating security. mahihirap Oo. Okay, so pag walang trabaho, What? Ganun palang nangyari ngayon sa Bangladesh mga kadonatics? Grabe na, at least they're doing something. walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? O sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin? Bakit hindi natin makuha ng tamang-tama? Ano ba Ubus talaga na. ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion. No? Billion. Dapat yan ang tinututukan niya na Ubus na na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa Kasi mga magkakaiba ang mga sinasabi Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is, ang tinututukan nila is yung politika, yung, like for example, itong impeachment, and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So, yun ang problema. Dapat, itong intelligence fund ng ating Pangulo, na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Para, Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So, talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo, Malu, as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? In case matuloy yung gera. Wala di ba? Ngayon lang sila nag-iisip. Kumbaga, delayed reaction. Imbis na maging proactive, delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Mahirap yung uplift, ha? Pag hindi na uplift, Spontaneous Walang lahat. ngipin yun. Walang ngipin Sayang yun. ma'am yung sayang yung 4 billion intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict Yes. or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Tama, di ba? Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba
Ito ba kailangan na ng action plan ito? Kasi scenario planning na Correct, dapat. ma'am. no? Oh. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan mo na. Ano Diba? tayo ngayon, nakahang tayo ngayon. Parang wala talagang alam si Bongbong Marcos, mga kadonatics, sa mga nangyayari. Dapat kasi, ahead na tayo. Before pa nangyari, may preparation na tayo. Ang Australia, mga kadonatics, anong ginawa nila? Nag-imbak na sila before pa sa crisis. Nag-imbak na sila ng gasolina, mga kadonatics. Ngayon, wala silang crisis sa Australia. Ha? Go on with their life, mga kadonatics. Totally different, opposite sa ating bansa, 'di ba? Sa buong mundo tayo lang ang nag-declare ng energy emergency, mga kadonatics. Talagang bongbong! Saan naman ka? Hindi natin maintindihan. Ay, naku, bongbong ka. So, ang question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence Ayan. operations yun, yung pondo na yun? Kasi sir, So, yun ang question mark. noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full intelligence fund ng first quarter pa lang, 2025. Hindi ko alam kung paano Actually, yun nangyari. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Baka Investigahan yun. lumabas naman. Oo. Alam mo, Malu, ang nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa nung, di ba? Gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, Diba? diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa at kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangang sabihin, pero automatic yun. Tawag lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Mayroong command center talaga na nakaset up, monitoring all these things. Ngayon, parang kasi kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba, nagsabi si si Yusek Claire Castro, sabi niya, walang crisis. And then 2 days later, nagkaroon ng... Hindi nga 2 days on the same day. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya, walang crisis. Amo naman yung BFF ko, di kaagad, sumagot ako. Dating ng mga 2:00, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So yun yung Ang gabi, Oh, nagkaroon ng EO. di ba? Si So Apli. coordinated ba sila? Parang hindi, no? Nakakahiya talaga itong administrasyon ito, mga kadonatics. Ay, nako. Matatawa ka na lang talaga sa kapanghagan ni BBM. Kakaiba talaga. Itong the man behind me, mga kadonatics, kakaiba yan. Itong si Tatay Digo, sobrang kakaiba sa lahat. At ito, nagsalita na, mga kadonatics, ang former undersecretary ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong, mga kadonatics, sa Department of Energy. Oh no! Ito, maganda yung pinagsasabi niya dito, mga kadonatics. Ito, panoorin natin ng mabilisan. Meron ng proposal ang DOE to go for alternative fuels. No? 1, electric. 2, back then, compressed natural gas. And 3, we were pushing for LPG back then. No? Kung nagawa lang natin 15 years ago, especially going on electric, no? Wala tayong problema sana. No? If all jeepneys will run on electric technology, hindi sila nasasaktan. Ngayon sa binabayad nilang... Nila. No? And there are LGUs now running on electric vehicles. No? Halimbawa, yung mga mahilig ko sa beach, no? Sa Boracay lahat ng tricycle. Electric, wala akong problema. No? Sa Las Piñas, no? There are a lot of electric jeepneys now. Wala silang problema. So there has to be a change in the mindset, no? A paradigm shift, as I call it. Kailangan hindi na tayo reliant on gasoline and diesel. And hindi lang to para sa gobyerno, kundi para sa lahat ng tao talaga, no? Buong Pilipinas, no? It's not just public utilities, no? Private sector, no? Government vehicles, no? Kailangan palitan na natin. Nakakatulong ka pa sa No? environment. And
And by the way, yung pangamba na electric vehicles, baka hindi tried and tested. Alam niyo, sa China, there are 26 brands of electric vehicles. Tried and Wow. tested na. Hindi na issue ang technology, no? Adoption na. Adoption na, no? And being able to accept, no? And if you buy an electric vehicle, no? I'm driving one now, 5-year warranty sa battery, 8-year warranty sa kotse. Which only means Grabe, no? these brands are willing to put their, their money on it because they know tried and tested ng technology. Nakakayanin talaga. Kaya talaga. You mentioned that this was something that you guys proposed and worked on in 2011. What happened in between? Ba't hindi siya na-implement? Ba't di siya na-execute? Kasi parang napaka-common sense nga naman na if you're a country reliant on oil and alam mo na Middle East is such a, kumbaga, di naman turbulent, but there are high risk potential doon sa lugar na yon and doon tayo dependent for oil. Bakit hindi, kumbaga, na-accelerate or na-adopt yung proposals na yon on the scale that we wanted it to be? I think two things, no? One, the private sector, meaning the jeepney drivers, operators, Are very hesitant. kailangan mag-cooperate. No? Matagal na itong modernization. Actually, yes. Ilang taong ko na nakikita sa Ilang batas. dekada na. I know we are, hanging on to the legacy of a jeepney. All right? But there's a way we can convert it into electric that still looks like a jeepney. All right? But they have to cooperate. No? Number two, government program. Ang dating pinopost namin, dapat yung programa ng gobyerno, mangungutang si jeepney driver, tapos babayaran niya on a long-term basis na magaan. Tapos kung hindi siya magbayad, edi confiscate ng government. Kasi franchise naman yan eh. So if I were a jeepney driver with that kind of a program, no doubt dapat na kukuha na ako niyan. So both parties need to work on this. Enough with non-adaptability. Kailangan talaga tanggapin na natin eh. Correct. And we shift to electric vehicles. Grabe, no? You would think dati na luho lang yung pagiging electric vehicles. We didn't expect na it would reach this point na sobrang punishing to be on gas. Na sobrang punishing, lalo na kung yung kotse mo, diesel. Exactly. No? Diba? And, in 2011, when we proposed this, wala pa nga electric vehicles nun masyado. No? So I can understand the hesitation. Ngayon, 2026, lahat electric vehicles na no? In other countries. No? And they are, by the way, not expensive. No? If you look at the brands nowadays, mas mura pa sa Toyota, sa Honda, no? Sa Hyundai. So very competitive yung mga electric vehicles. Siguro sa the back of your head, doon nangyayari lahat to, meron kang I told you so moment. No? Hindi naman. Medyo. In fact, For your information pala mga kadonax, ito si Jay Layog is Undersecretary noong panahon ni Pinoy mga kadonax 2010 to 2012 at nagiging chairman din siya mga kadonax sa panahon ni Tatay Digong noong 2016 to 2018 sa NREV, National Renewable Energy Board mga kadonatics. Kung totoong followers ka at hinangaan mo si Tatay Digong, alam mo mga kadonatics ang ginawa niya sa modernization. Ilang beses niyang binanggit niya ito mga kadonatics, na we should go on with modernization, especially sa ating mga jeepney. Kasi during sa time ni Tatay Digong, ang daming disgrasya involving these old jeepneys mga kadonatics. At ang sabi ni Tatay Digong, etong gawin natin. We will push for a electric vehicle, jeepney, and then, ito yung sinasabi niya mga kadonatics, you have to purchase it, but you have to pay it monthly mga kadonatics. Anong ginawa ng mga jeepney? Nag-strike sila mga kadonatics, ilang days sila nag-strike na ang sabi nila, stop modernization. At ito ay sinuportaan naman ng mga dilawan at pinklawan mga kadonatics. Look at them now. They are crying. The jeepney drivers are crying mga kadonatics because ang taas ng gasolina. May ibang mga jeepney mga kadonatics that they want for it. Nag-purchase sila. At ayun mga kadonatics, ginagamit nila. Any part of Philippines mga kadonatics, may makikita kang paminsan-minsan ng mga electric jeepney. Because they knew the importance of having electric vehicle mga kadonatics. Kasi sa mga moment na ito, ngayon, na-realize nila na, oh no, I could have not purchased that, I have missed the chance. Ngayon pa sa administrasyon ni Bongbong Marcos to, walang ginawa, kundi
ayuda, after that mga kadonatics, nga. Kawawang Pilipinas. Kawawa talaga. Binasa ko yung notes ko. Ang tigas na ulo eh. Nag-reaction ko eh. Dapat na nagawa na natin to dati pa. Oo. No? And now, again, we're back to ayuda. No? The assistance. We were the first ones to do it in 2011, Diba? Pantawid Pasada program. No? But we all know that is only a stopgap measure. One time. And we cannot continue wasting money on this. Correct. We'd rather, if I were the government, we'd rather buy electric vehicles. Exactly. Long-term ang effect, no? And everyone will Work be with the happy. private sector to get it. You know what? I just have to share this anecdote, this story. So I was riding a Grab yesterday. And yung sinabi ng Grab driver sa akin, yung dati niya daw kita, siya may area. So hindi siya yung may boundary. Yeah. So siya may ari ng kotse Operator niya. siya. Oo. Ang kinikita daw niya dati, anywhere from 1,500 to 2,000 pesos. Malinis na yun. Yun na yung bawas na yung gas. Yeah. At lahat, every day. So napapakain daw niya yung pamilya niya, happy naman sila. Tapos because of the crisis right now, ang kinikita na lang daw niya, if he were to work the same amount of hours, 500 pesos na lang. Kung gusto niya kitain yung 1,500 to 2,000 pesos na dati niyang kinikita, kailangan niya lumabas ng 4 a.m. at umuwi ng hating gabi para lang makuha yung 1,500 to 2,000 pesos na yon. So, while some people think of yung gas na masakit, sila pa nga yung pinaka nakakaramdam ng sakit the most. Yeah. Kasi yung livelihood nila, doon nanggagaling. Tinatamaan, no? Diba? And at the same time, the assumption there is meron siyang clients. Correct. Yung riding public. We all know nowadays, lahat nagtitipid na. Exactly. So mababawasan pa yung mag-hire ng mga Grab, no? Drivers, no? Ang aking data recently that I received, VinFast, no, which is electric, mas tumaas yung demand for it. Kasi cheaper, dahil electric vehicle, no, mas cheap siya sa Grab, no? So, again, if people start realizing, yes, we need to change our mindset about this, then we'll be better off. Well, talking about VinFast mga kadonatics, bisitahin nyo ang Davao City. Ang daming mga taxi driver doon mga kadonatics using the same brand, VinFast, na galing sa Vietnam. And mga kadonatics, hindi sila naapektahan sa gasoline prices mga kadonatics na exponentially going up. Dahil mga kadonatics, they are wise enough to purchase electric vehicle. Maganda yung VinFast mga kadonatics, ha? Maganda. Ang downside nga lang ay karamihan na dinala sa Pilipinas ay mga used na yan, second hand galing sa Vietnam. But still workable naman mga kadonatics. Quality is good. Actually, maganda rin siguro, this would be the best time to build the infrastructure for it, no? Yung mga charging stations, para kahit saan ka pumunta, pwede ka mag-charge. So, Yung Makati, no, si Mayor Nancy nag-announce siya na iso-solarize na lahat ng Makati buildings, no? wow. Via an agreement with ASEM, no? Isa sa mga sinuggest ko kay Mayor, yung charging station, kung lahat yan electric jeepneys na, pwedeng libre yan. Na ilagay lang niya doon sa mga Makati building, yung mga jeepney mo mag-charge anytime during the day. Kasi that means Kasi pwede if it's a solar. day, solar, walang gastos. Hindi tatas kuryente mo. Laking ginhawa sa buhay nung nagmamaneho nun, no? Ang laki at we save a lot. We don't use oil. We don't need oil, no? I'm doing that, no? I drive an electric vehicle. Grabe na. I have for 1 year already. 4 times ako nagpagas in 1 year. Sana all. Narinig mo yun? Kakapagas ko lang kanina eh. Ang mahal, sakit, di ba? Hybrid. Ako, charge lang, and then I have solar system sa bahay. Hindi ko maalis yung kamay ko sa bato ko, parang tumaas yung blood pressure ko nung naalala ko yung gas. Masakit sa bulsa Oo. di ba? But now, with my solar also sa bubong, charge na ako sa bahay, wala akong bayad. Grabe. Kasi ginagamit ko yung solar din. Grabe. So, you can imagine kung lahat tayo ganyan, hindi tayo maapektuhan itong sigalot sa Middle East. So there should be like a nationwide push talaga for renewables from a government perspective and from a consumer perspective, di ba? Yes. In fact, we, dun sa Philippine Energy Research and Policy Institute, we are proposing na magpasa ng batas, no, halimbawa, to entice household to put up solar rooftops. You can give tax credits, no, or incentives, no, para lahat tayo bubong na, no? And then the next wave would be solar with battery. No? Just in case magka-problema sa supply ng kuryente,
sa gabi meron kang kuryente. Wala pa bang congressman or senator that's partnering with you on that one? Well, we submitted to some, so they are considering already. So very soon, hopefully, we'll have this. Oh, malaking bagay yun pag na-implement. Grabe no, hindsight talaga is 2020. 2020. Parang if this was all implemented, then we wouldn't be in this like rut as we are in right now, no? Yeah, So, very panahon quickly, ni Tatay there was a Digong, video grabe that came out of RSA, si Ramon Ang, saying na ang oil daw dito sa Pilipinas, in essence, pareho lang daw talaga presyo niyan sa oil sa iba. Ang nagpapamahal lang daw, yung sandamakmak na taxes that get put on top of oil. So, I just wanted for you to react to that, considering nag-viral siya. And kung ano-anong comments nandun, baka hindi na tama yung pagkaintindi ng mga tao. Well, in a way, that is correct because Yes. yung lahat naman ng langis natin ang gagaling sa Middle East. No? Same. And there is an international benchmark to determine ano bang presyo niyan. So, ang landed cost natin ng oil dito sa Pilipinas, nakakalculate naman yan ng Department of Energy. No? So, Daming in that kurap sense, dito eh. tama na pare-pareho Patong-patong na. ang presyuhan. No? However, tama din si RSA, taxes really add to the cost. No? So, but I can understand also, syempre, ang gobyerno naghahanap ng pondo. Right? Para nakawin. But not at this time. No? I support the efforts to remove, at this time, taxes. No? Because it's really a burden now to the Filipino consumers. Hindi ko nga naintindihan, Jay, yung they certified the bill as urgent, yung suspension of excise tax. Tapos biglang ang comment after is, we will see ba yun? Parang Then ganun. the comment is, kasi nabayaran nila ng excise tax Oo. for the stocks they delivered here 30 days ago. No? Ang sinasabi nila, yung susunod na lang na stocks na darating. So yun pala medyo may yun. delay, may lag. Ang point ko naman dyan, pwede namang tanggalin na excess tax ngayon, i-refund mo na kung ano man yung naibayad na. Pwede yun. No? Para gawa ng paraan. Para magawa ng paraan. No? Secondly, yung VAT hindi tinatanggal. So that's a Diba? different question. Yun nga yung masakit eh. Kasi 'di ba, kailangan din maintindihan ng mga tao to na yung VAT, yung 12% na yan applies to the entire thing, 'di ba? Yes. So habang lumalaki at tumataas yung presyo ng gas, mas lumalaki at lumalaki din yung binabayad mo na VAT. That's correct. So ang tanong ko din, I think it was some other country yata who suspended more taxes, 'di ba? Tapos talaga bumaba yung presyo ng gas. That's right. Why isn't the government thinking of doing something like that? If I can guess, no? Kasi mawawalan sila ng collection. No? AKA Mawawala ng koleksyon, mawawala ng maleta. Vietnam, Malaysia, Indonesia. Ang Vietnam talaga mga kadonatics ay talagang sinuspende agad nila yung excise tax nila. Bumaba ng nasa 19% yung fuel nila mga kadonatics. I mean yung fuel price. Ganyan ang dapat na namumuno sa Pilipinas. ako na lang magsasabi nito. Titingnan ko sa camera. Sa may camera dito. Makukulangan sila ng nanakawin. Hindi si Jay nagsabi nun. Ako nagsabi nun. Anyway, going back to you. But I Tama, think we have di to ba? do some balancing act. No? Nangongolekta ka nga pero nasasaktan yung mga Oo, mayan. hindi ko maintindihan anong tamang konsensyang government, di ba? Yeah. So if I were them, just for now, temporarily take out the VAT and the excise tax. Later on yun ay balik pag nag-normalize na yung price. And I think people will appreciate it a lot, no? Definitely, no? Because it hits every consumer, no? At saka alam nyo, ang epekto niyan, hindi lang naman sa riding public or yung nagmamaneho. Ultimately, it will add to the cost of raw products, no? Ang delivery, ang logistics tataas, no? It will reflect in the products, no? So, ayaw natin mangyari yan. Anong meron sa iyo, BBM? Bakit hindi mo nakikita itong mga common problem? Kaya nga ang sabi ng isang analyst mga kadonatics, bakit napaka-epektibo ni Tatay Digong? Dahil ang pamumuno niya mga kadonatics ay driven by common sense. Totoo naman talaga mga kadonatics, pag nakita ni Tatay Digong na, mali ito. So, he used his initiative mga kadonatics na eto gawin natin. 5-year license, parang pangit yan. Sa passport mga kadonatics, expiration date. Sabi niya, gawin natin 10 years, di ba? Anong meron kung gawin natin 10 years? Siemens book, gawin natin 10 years. Many times I have told you this mga kadonatics, yung ahensya natin na pakalat-kalat mga kadonatics, nasa malayong lugar, na instead na mag-process ka dito for NBI, process ka naman for DFA mga kadonatics, at
Basta, pakalat-kalat. Sabihin natin, gastos to para sa mga mamamayang Pilipino. Maggawa tayo ng one-stop building. At marami pang iba mga kadanatics ang ginawa ni Tatay Digong based on common sense. Kung si Tatay Digong ngayon, mga kadanatics, on the day of crisis, talagang suspend na agad yung tax na yan. Hindi maintindihan ni Bongbong Marcos to because he born with a gold spoon. Hindi niya naiintindihan yung talagang hinaing ng taong bayan, mga kadotex. Grabe ka yaman yung mga Marcoses. And that would be bad for a national leader, mga kadonatics, to not experience this kind of thing. Kasi never at never nilang maiintindihan kung ano yung hinaing or ano yung hinanakit ng nasa baba. Hindi kagaya kay Tatay Digong, mga kadonatics. Di ba? At mga Duterte. At I still believe na hindi lang mga Duterte, mga kadonatics, ang may magandang hangarin para sa Pilipinas. It's just that they were not given a chance. Let's go on. Explain na natin quickly yun, no? So, ang nangyayari, kasi di ba may mga comment na nagsasabi na wag mo na isuspend yung taxes kasi yung mayayaman lang daw mag-benefit, yung mga may kotse lang. In reality, yung sinasabi mong goods, pagkain yan, di ba? Baka you can quickly talk more about that. Kasi magmamahal din. Pag hindi mo suspend, mahal ang pag-deliver ng gulay Yes. no, sa mga palengke. No? And they will add that to the cost of selling the gulay. No? Tama. So, ang vegetables, ang fruits. Domino effect. So, in the end, ang tatamaan talaga the general public. No? So, I think we have to consider that. No? At huwag kayong mag-alala kasi yung mga mayayaman, mafe-feel na rin nila na hindi na sila babiyahe. No? Hindi na issue yan eh. Oo nga. Nakita nyo nga ngayon, medyo bawas ang traffic. Traffic, oo. Kasi whether mayaman o mahirap, ayaw mo nang bumiyahe dahil mahal. Alright? So, but we need to make sure that the effect is cast wide net. No? In other words, yung reduction in the taxes will really help everybody. Lahat tatamaan dyan. Lahat magbe-benefit from it. Yes. Okay. Now, speaking of beneficiaries, may nag-viral. Well, anyway, mga kadonatics, ang ganda ng topics nila. Grabe, sobrang ganda. Makaka-relate ka talaga, mga kadonatics. Comment down below yung hinaing mo talaga, mga kadonatics, sa ating presidente ngayon. Kasi, grabe. Kung may question mark, mga kadonatics, gaano kalaki yung question mark mo para sa kanya? Is buong daigdig yung question mark ko, mga kadonatics. Ganyan kalaki yung tanong ko, like, how? Bakit? Bakit di mo ramdam yung yung sakit na nararamdaman ng mamayang Pilipino, yung mga nasa baba? God bless you, mga kadonatics, at ingat kayo palagi. Like and subscribe, mga kadonatics.